Isang humaharurot na van ang sumalpok sa motorsiklo sa Santa Barbara, Pangasinan. Kita sa isang anggulo ng CCTV na tumilapon ng rider pati ang ilang bahagi ng motorsiklo. Dead on arrival siya sa ospital. Madaling araw ng Sabado nangyari ang banggaan. Ayon sa pulisya, batay sa kuha ng CCTV, nagkaproblema ang motorsiklo. Hawak na ng pulisya ang van driver na sinusubukang kunan ng pahayag. Day 8 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Hindi lang simpleng banta kundi aktwal na plano ang mga pahayag ng bise sa online press con noong November 2024, sabi ng testigo ng prosekusyon na si NBI Director Melvin Matibag. Isiniwalat din niyang may person of interest na sila na maaaring makatulong sa pagkilala sa hitman na kinausap umano ng Vice President. May report si Ian Cruz. We already have established persons of interest na maaaring makapagturo o tumukoy dun sa taong kinausap ng ating Vice Presidente. Ang tinutukoy ni NBI Director Melvin Matibag na huling testigo ng prosekusyon sa Impeachment Article 4 ay ang sinasabing hitman na nakontrata na ni Vice President Sara Duterte para patayin ang Pangulo, unang ginang at dating speaker sakaling patayin siya. Itong persons of interest kasama sa pagpaplano at inamin sa inyo na mayroong pagpaplanong ginagawa para pumatay. Meron po silang impormasyon na magtuturo po dito sa pagpaplanong ito. Hindi sila yung kasama sa pagpaplanong pumatay. Sa ngayon po, Magtuturo lang sila. Doon po sa iba persons of interest, meron po kaming kinukonsidera doon na maaaring siya po ang kausap mismo ng Vice Presidente. Anong ebidensya? Tumanggi na si Matibag na isa publiko ang mga sinasabing persons of interest alang-alang sa nagpapatuloy na investigasyon at proteksyon sa kanilang mga ahente at impormante. Pero batay sa kanilang obserbasyon, hindi na lang basta simpleng banta ang pahayag ng bise noong November 2024, kundi isa na aktwal na plano. Kaya naman itong April 16, lumikha raw ang NBI ng Special Task Force para tumutok sa investigasyon. Ipinunto rin ng prosekusyon ang umano'y pattern of violence, hindi lang sa mga pahayag ng bise, kundi pati ng iba pang miyembro ng pamilya Duterte. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? Isang ulo lang naman ang kailangan namin, ang ulo ni Bongbong Marcos! Anong koneksyon, kung mayroon man, ang video ni Mayor Sebastian Duterte at ang video ni Vice President Sara Duterte sa kasalukuyang investigasyon ng Special Task Force? Objection, kung Your mayroon man. Kapansin-pansin po na makikita natin na nanggagaling sa isang pamilya ang pagbabanta sa ating Pangulo at parehas na nag-refer sa ulo ng Pangulo. Kung kaya naman, iniisip po ba namin kung meron bang kasabwat o may sabwatan sa pangyayaring ito? Ipinalabas din sa impeachment court ang video ng panununtok ng bise sa isang sheriff noong mayor pa siya ng Davao noong 2011. Nanindigan si Matibag, hindi lang panakot sa Pangulo ang nakikita nila, banta rin ito sa pambansang seguridad dahil sa anyay network ng bise at ama nitong dating presidente. It is a kinetic force na kung saan yung mga nakarinig ng kanyang pababanta ay gumagaya na rin at nagbabanta, lalong-lalo na sila ay nabibilang sa isang pamilya. Isinaalang-alang din daw ng NBI ang anyay open source intel na dokumento ni Arturo Las Cañas, ang nagpakilalang dating kasama sa Davao Death Squad at isa sa mga testigo laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Pinayagan ng korte na basahin ang bahagi ng salaysay ni Las Cañas kahit tutulang depensa dahil anila hindi pirmado at hindi notarized ang affidavit. Tinawag din ng depensa na hearsay, sabi-sabi, masyado pang maaga o premature at trial by publicity ang mga pahayag ni Matibag. Isn't that a trial by publicity? Hindi po. Sapagkat kaya nga po namin hindi inilalabas yung aming pong mga confidential at secret na investigation. Lamang nga po, tayo ay pinatitistigo rito. Kung hindi nyo pa po pala kayang magbigay ng detalye, bakit nyo pa po nilabas na may leads kayo in the first place? Sagot ni Matibag, ongoing pa ang investigasyon. Sa kabila po ng pagtestigo po ninyo ngayong araw,
Inaamin nyo ba na wala kayong personal na kaalaman sa nangyaring investigation starting November 23, 2024? Malinaw naman po yun at ang korte po ay can take judicial notice of the fact na hindi pa po ako NBI director ng panahon na yun. If not based on personal knowledge, then that is hearsay. I'm trying to look for the Filipino term for hearsay. Ano ba yung hearsay sa Tagalog? Sabi-sabi or chismis? Entries in official records are considered as prima facie evidence of the contents thereof. And thus, it's exactly the basis of the witness in answering the question of the defense. Nilabas din ng depensa ang partisipasyon ng misis ng testigo na si Laguna 1st District Representative Maria Rene Ann Lourdes Garcia Matibag sa impeachment. I think he's going to the position if my wife endorses the article of impeachment so that we save time and it's on record. It's a matter of public notice. Yes, my wife is one of the endorsers of the impeachment. Mag-aalas 6 ng gabi, nagsimula ang interjection ng senator judges pero nahinto rin dahil kulang na sa oras. Ian Cruz, GMA News. Nasa The Hague, Netherlands ngayon si Vice President Sara Duterte. Pero nakausap raw siya ni Defense Team spokesperson Attorney Michael Powa kaugnay sa pagpabor ng Senate Impeachment Court na ipasampina ang ilang tax, bank at iba pang financial record niya at kanyang mister. Tugon daw ng bise, alam naman daw nilang mga abogado ang kanilang gagawin. Sa isang pahayag, kinumpirma ng Office of the Vice President na umalis ng bansa ang bise para sa isang overseas trip. Bukod sa Netherlands, magtutungo rin daw siya sa Qatar at United Kingdom. Pagdidiin ng OVP, walang ginamit na pondo ng gobyerno sa biyahe. Kwestiyon naman ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ang sampina. Sa kanyang pahayag na nasa lengguaheng Bisaya at isinalin ng GMA News, tanong ng kongresistang Duterte sa prosekusyon na wala, nakalimutan o ngayon lang ba naisip na kailangan ng mga naturang dokumento. Kung kumpleto na ang articles of impeachment na inaprubahan sa Kamara, bakit anya ngayon lang naghahanap ng papeles na dapat daw ay matagal ng hawak ng prosekusyon? Baka raw hindi ang dokumento ang kulang kundi ang mismong kaso laban sa bise. Sagot naman ni House Prosecutor Congressman Shel Jokno, wala sa trabaho ng prosekusyon na halungkatin ng ebidensya dahil nasa kamay ng Senado ang paglilitis. Anya, sa Senate Impeachment Court ang panahon para magpresenta ng ebidensya at kasama dyan ang pagpapasapina para sa mga naturang ebidensya. 5 senador ang tumutol sa ruling ng Senate Impeachment Court kaugnay sa pagpapasapina sa bank records at tax accounts ng mag-asawang Vice President Sara Duterte at Attorney Manasseh Carpio. Ayon kay Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tongol, tumutol sina Senator Judge Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Amy Marcos, Loren Legarda at Camille Villar. Base raw ito sa kanilang manifestations ng mga senador. Lilinawin pa ni Tongol kung kasama sa pagtuto si Senator Bongo. Sagot naman ni Tongol kung maayapela ang ruling ng presiding officer. The period of appeal po, tapos na po yun. Upon the resolution, usually ginagawa po yun, and usually it's the senator judges who appeal the resolution of the presiding officer. Now, the parties, tama yung depensa na wala nakalagay na pwede mag-motion for reconsideration po. At kung hindi po inilalagay yung recourse na yon, then they have to find another recourse in the suppletory rules po of court regarding the issuance of the subpoena. Mas tumaas ang tsansa na maging bagyo sa susunod na 24 oras ang low pressure area na binabantayan ng Pag-asa. Kung sakali tatawagan itong bagyong Quiapo. Ayon sa Pag-asa, posible yang pumasok sa Philippine Area of Responsibility bukas o sa Miyerkules. Hindi pa man naramdam ang epekto nito, binaha ng ilang bahagi ng Cebu dahil sa habagat. May report si Marizo Mali. Mistulang ilog dahil sa baha ang kalsadang ito sa barangay Sapang Dako, Cebu City. Umapaw ang sapa roon dahil sa malakas na ulan. Bumaha rin sa MJ Cuenco Avenue. Isang lalaki ang lumusong sa baha para alisin ang mga basurang bumara sa drainage. Sa gitna ng baha, ilang residente ang stranded. Tinulungan sila ng mga bumbero. Bumaha rin sa ilang bahagi ng Mandaue City. Nahirapan ang mga motorista.
Ayon sa Mandaue City LGU, nasa 55% na ang progress ng proyektong drainage system ng lungsod. Hangyo man atong DP na kumahimo within the year, masulbad na diha. Again, manage your expectation lang kita. Na kung karon di gyud magian, mas paspas na mo subside ang kining floodwater. Patuloy rin anila ang declogging na engineering team. Ilang lugar sa Talisay City ang binaharin kahapon. Paghupa ng baha, agad nagtanggal ng bara sa drainage ang mga otoridad. Ayon sa Pag-asa, habagat ang nagpaulan sa Central Visayas. Bumuhos din ang ulan ngayong hapon sa Metro Manila. Animoy bumagyo sa Fairview, Quezon City. Hanggang gutter ang baha sa ilang kalsada. Ayon sa Pag-asa, apektado ng localized thunderstorms sa Metro Manila. July 20, 2026. Ayan na po yung kalagayan dito sa dike. Tuyot na. Pero problema sa Bulacan ang kakapusan ng tubig ulan. Yan, nasa gilid na yan. Puro putik na yan. Sa kuha kahapon ng taga-Angat na si Dehanyo Timbol, tuyot na ang bahagi ng Angat Dam Reservoir. Ngayon ko lang po naranasan yung ganitong bumaba ang dam. Dati hindi po ganito yung dam. Ngayong araw sumadsad pa sa 152.20 meters ang tubig sa Angat. Record low ayon sa Pag-asa Hydrometeorology Division. Sa record namin, ito na po yung ito na yung pinaka-lowest na elevation na 152. Maaaring pag hindi pa umulan ng mga ilang araw, bababa po yan. At yun na yung sa monitoring namin, yun na po yung pinaka-lowest elevation ng Angat. Mariz Umali, GMA News. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos na Commander-in-Chief at ang bagong upong hepe ng ating militar ang kumundina sa bagong sigalot sa dagat nang magsagupa sa ayungin show ang ating mga sundalo at mga tropa ng China Coast Guard. Ipinatawag ng Pangulo ang ambassador ng China na nanindigan sa kanilang bersyon ng nangyaring tensyon. May report si Katrina Son. Hindi lang basta sa gitna ng West Philippine Sea nangyari ang hampasan na ito ng mga sundalo ng Philippine Navy at mga tauhan ng China Coast Guard kahapon. Dahil batay sa mga bagong video ng AFP na inilabas ngayong araw, malapit lang ang bangka ng mga Chino sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sabi ng AFP, pilit na dinidikitan ng mga Chino ang BRP Sierra Madre kaya nag-deploy ang Philippine Navy ng 2 rubber boats para itaboy sila. Giit ng AFP, kalmado ang pagpapaalis at hindi ng hamon ng ating Navy personnel. Ang mga tauhan ng China Coast Guard kitang may hawak na baton, nanduduro at naninigaw. Paglapit ng isang rubber boat ng Pilipinas, isang Chinong Coast Guard ang akmang manghahampas. Inilabas ng AFP ang mga bagong video para kontrahin ang bersyon ng Chinese Embassy sa tensyon na mga sundalong Pilipino ang nanghamon ng away at naunang nanakit. Naglabas pa ng mga video ang embahada. What they are showing is a spliced or incomplete version of the video. If they show the full context of the video that they took, it will be incriminated against them. Ang BRP Sierra Madre ay nagsisilbing outpost ng Pilipinas sa Ayungin Shoal na nasa loob ng ating 200 nautical mile exclusive economic zone. Ayon sa AFP, unlawful intrusion ang paglapit ng China Coast Guard sa lugar na may sovereign rights ang Pilipinas. Ang ganitong pangyayari, this is because of the illegal presence in our maritime zones. So long as they are there illegally, the potential for any coercive and aggressive action will always be there, to include the deceptive messaging. Ayon sa Philippine Coast Guard, nagpatupad din ng blocking maneuvers ang kanilang Chinese counterpart habang in-evacuate nila ang 2 sundalong sugatan sa komprontasyon. The only violent act and barbaric act na ginawa dito is the China Coast Guard hitting directly the head of our personnel from the Armed Forces of the Philippines. Pero maging dyan, may bersyon ng China. Pinayagan daw nila ang pagtransport sa mga sugatang Pinoy mula sa tinawag nilang illegally grounded na BRP Sierra Madre dahil sa anila humanitarian considerations. Ang mismong Commander-in-Chief ng ating militar pumalag sa panibagong sigalot sa dagat. Kinukundina po ng Pangulo ang mga ganitong klaseng pangyayari.
hindi po talaga katanggap-tanggap itong nangyayari sa pagitan po ng bansa po natin at ng China. Ngayong araw, ipinatawag ni Pangulong Bongbong Marcos ang Chinese ambassador. Hindi idinetalye ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro kung ano ang kanilang pinag-usapan dahil anya may kinalaman ito sa national security. Magbabahagi raw sila ng impormasyon kung papayagan. Your soldiers, they're building some kind of a barrier nets, and they're doing some kind of a construction work in the ship. So we send 2 boats to check what happened. Then they send boats and people to challenge us, ask us leave, to provoke or something. Then something happened. So that's the whole story. Ang bagong upong hepet ng AFP na si General Antonio Navarrete, tiniyak na hindi mangingimi ang AFP sa pagtatanggol sa teritoryo ng Pilipinas. We have to stand our ground. Atin yan. Rest assured that we will also do our jobs. And I think they're ready for it. We have our rules of engagement also there. Katrina Son, GMA News. Isang estudyante ang nagbanta ng karahasan sa kanilang paaralan sa Pangasinan. Ako ay isang armado na kabilang sa grupo nila. Binabalaan ko lahat ng mga estudyante sa Rosales National High School na kung ayaw nyo madamay, huwag kayong pumasok. Natukoy ng pulisya ang 15 anyos na estudyante sa video. Lumabas sa kanilang investigasyon na katuwaan at nakikiuso ang binatilyo. Na-recover sa kanyang isang pellet gun at baseball bat. Hawak na ng pulisya ang estudyante at isasailalim sa intervention ng DSWD. Naging maayos naman ang sitwasyon sa paaralan. Sinusubukan pang kuhanan ng pahayag ang mga magulang ng estudyante pati na ang pamunuan ng eskwelahan.